Sinubukan daw na i-recruit ng Maute Group ang ilang taga-Cotabato. Bago pa man ang pag-atake sa Marawi City, pinangakuan daw sila ng pera at biyahe abroad. Makibalita tayo kay JP Soriano, exclusive. Humarap sa GMA News ang dalawang residente ng isang barangay sa Cotabato City. Sabi nila, sinubukan silang i-recruit ng pinaniniwalaan nilang miyembro ng grupong Maute. Pupunta sila sa mga mosque, tapos minsan kasi doon sila nag-pray. After praying, that's the time na i-convince nila yung mga kondon, mga grupo doon, yung grupo ng kalalakihan. Hinihikayat daw silang sumama sa grupo para mas mapag-aralan ang totoong kahulugan ng Quran at ipagtanggol ang mga naapi. Ang sinisira nila yung kwan, yung mga walang kinalaman na mga tulad namin na mga Muslim, inosente. Nasa isang fast food naman daw sa Cotabato si Kadesh kasama ang kapatid na lalaki. After noon, sabi niya sa amin kung halimbawa gusto naming matuto or mag-aral, sumama kami sa kanya, tuturuan niya kami, bibigyan niya kami ng libro. Ang babala daw sa kanila ng kanilang mga religious leaders, baka Maute ang mga kumakausap sa kanila. Dahil sa pangambang mapagbintangang kabilang sa teroristang grupong Maute, lumapit sila sa mga lokal na opisyal. Ayon sa lokal na pamahalaan, aktibo pa raw sa pag-recruit ang grupong Maute sa lungsod at sa iba pang parte ng Maguindanao para raw sa mga mahihirap na kalalakihang Muslim. Pera at biyahe papuntang ibang bansa ang pangako. Meron talaga silang core group. Meron silang grupo na in charge sa recruitment. They're trying to lure this mga bata sa sweldo. Malakas yung kwan nila, yung parang convincing power nila sa mga kwan. Actually, ang ginatira nila yung mga minor. Kasi mataas ngayon yung kwan nila, mataas yung parang studies nila sa Islam. Sinabi rin ng Cotabato LGU na isang barangay official daw sa Cotabato ang lumapit sa LGU upang i-report na ilang kabataan na umano ang nirecruit ng Maute noong isang linggo upang sumama sa gagawing rescue operation sa mga Mauteng nasa bakbakan sa Marawi. Kinakausap siya ng mga magulang dahil nga nawawala yung mga anak nila. Around 10 of them na sinasabing pupunta ng Marawi to help the Mautes. Kinumpirma naman ng Cotabato City Police na meron silang natanggap na impormasyong merong oplan na i-rescue ang Maute sa Marawi. Pero ang recruitment daw ay galing sa Maguindanao. Takot din daw na magbigay ng statement sa pulisya ang mga nasa barangay maging ang mga barangay captain. Ang 6ID naman ng militar sinabing bago pa man ang insidente sa Marawi, may mga ulat at impormasyon na raw silang natanggap na merong mga armed lawless group na nagre-recruit sa ilang kolehiyo at universidad na sumali sa grupo pero di pa raw nila tukoy kung Maute o IC sa mga ito. Pero isa raw sa kanila ang taga-Cotabato na si TJ Macabalang na sangkot sa pambobomba sa Davao Setyembre noong isang taon. Sa dokumentong nakuha ng GMA News sa isang mapagkakatiwalaang source sa PNP, nakasaad sa after custodial debriefing report ng CIDG, PNP at AFP kay TJ Macabalang na October 2015. Bago ang pagpapasabog sa Davao, nagpunta siya ng Palimbang mula Cotabato upang lumahok sa isang military training na mula sa grupong AKP o Ansar Khalifa Philippines, isang grupong kaalyado ng Maute Group at supporter ng ISIS. Nakasaad din sa dokumento na September 2016 pa lang ay nagumpisa ng mag-imbak ng mga ninakaw na sasakyan at iba pa mula Cotabato papuntang Marawi para maibenta at makalikom ng pondo. JP Soriano, GMA News.